Hallelujah! Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus, for a new day. It's another day to serve Jesus. Thank you, Father God, for a new day, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Awesome God. Salamat Lord sa iyong kabutihan. Thank you Jesus. Napakabuti mo Panginoon. Thank you Lord sa iyong kabutihan. Hallelujah. Thank you Jesus for a new day. Thank you Lord. For a new day to serve you. My King, my Lord and Savior, Jesus Christ. Holy Spirit, lead me in every step of the way. For God's purpose and glory. Ta-da-dan, ta-dan, ta-da-dan. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Ating Son. Thank you, Lord Jesus. Welcome dito sa ating live. Ayan ang ating batayan ng ating pananampalataya. Welcome dito sa ating live. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord Jesus Christ. And every moment, thank the Lord Jesus Christ sa kanyang kabutihan. Kaya nararapat lamang na ang Diyos ay ating purihin at sambahin. Welcome dito sa ating live at tayo ay mag-umpisa na. Ngayon ay February 5, 2025. Salamat sa Diyos sa panibagong umaga at ngayon ang natal ni Tita Bets. No, salamat sa Diyos at si Tita Bets ay 53 years old na. Nakarating ako ng 53 na isang taon na naman na ako'y makapagsilbi sa Diyos at magamit niya ang aking katawan, ang aking buhay para sa kapurihan ng Diyos Ama. Hallelujah. Thank you, Jesus. Welcome dito sa ating live at tayo ay mag-umpisa na. Okay?
Pray tayo. Magpuri tayo sa Diyos. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapa ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Almighty Father, Lord Jesus, Holy Spirit, maraming salamat po sa panibagong umaga. Maraming salamat dahil napakabuti niyo po. Maraming salamat sa inyong katapatan, banal na Espiritu. Maraming salamat sapagkat muli mo kaming ginising, panibagong umaga na naman, na kami ay makapaglingkod sa inyo. Purihin po kayo, Lord Jesus. Holy Spirit, maraming salamat sa iyong paggabay sa araw-araw ng mga buhay namin. Na wala pong ibang pinupurihan, na wala pong ibang sinusunod. Walang ibang tinitingnan kundi si Panginoong Jesucristo. Ang aming Diyos na tagapagligtas. Ang aming Diyos na buhay. Oh, hallelujah! Lord Jesus, we fix our eyes unto you, the author and the finisher of our faith. Nang dahil sa inyo po, kami ay muling nabigyan ng panibagong pagkakataon upang mabuhay sa Espiritu.
Maraming salamat dahil patay na ang aming mga karaniwang katawan, ang aming dating pagkatao ay patay na at muli kaming bumangon, muli kaming nabuhay sa Espiritu upang pagsilbihan ka, Panginoong Kristo. Oh, hallelujah. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Ikaw ang kabuuan ng aking pagkatao. Ikaw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay andito pa rin ako, buhay, ligtas sa anumang kapahamakan, malusog ang pangangatawan dahil sa iyo, Panginoong Kristo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pribilehiyo na makapagsilbi sa inyo, na magamit mo ang aking katawan para sa iyong kapurihan, Lord Jesus. Salamat po. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. King of kings and Lord of lords. Yes, Jesus. Yes, Jesus. You are worthy of everything, God. Thank you that you are in control of everything. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa pagkakataon na sa bawat araw na kami ay nagising, nandiyan ang iyong kabutihan. Nararanasan namin ang iyong kagalingan, nararanasan namin ang iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal, nararanasan namin ang iyong mga biyaya sa araw-araw at kami po ay nakaraos. Papuri sa inyo, Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Andito kami nagpapakumaba sa trono ng iyong kaawaan, Panginoong Jesus. Hinihiling namin ang iyong kapatawaran na naman po ang aming mga nagawang kasalanan sa harap mo at sa Diyos Ama. Linisin mo ang aming mga isipan, linisin mo ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat nang sa ganun po, masunod namin ang kalooban mo, Panginoong Diyos Ama. Hallelujah. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Maraming salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Kagaya ng pagpapatawad namin, we release forgiveness po sa mga taong nagkasala na sa amin. At tulungan mo rin sila, nakatagpuin sila, nang sa ganoon ay kagaya namin na kinatagpo mo, sila rin ay makaranas ng iyong pagmamahal at ng iyong kawan. We welcome your Holy Spirit in our midst. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed.
Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Yes, Almighty Father, Lord Jesus, Holy Spirit, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan, ang pagmamahal, ang kagalingan, ang kapangyarihan, ang kaawaan ng Diyos Ama sa bawat isa. Maraming salamat po, Holy Spirit. We welcome you. Sabi mo po, 2 or 3 are gathered in your name, you are in our midst. At ito'y aming pinaniniwalaan na ikaw po, you will take over. At bawat salitang aming maririnig ay ito po'y nanggagaling sa inyo upang kami ay matuto, upang kami ay ma-confirm, upang kami ay ma-rebuke sa anuman pong aming mga ginagawa habang nilalakaran namin ang aming mga pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. In Jesus' name we pray. And the Holy Spirit. Amen. Ayan, welcome dito sa ating live. Ngayon ay February 5, 2025. At Wednesday morning here in Houston, Texas. Sa inyo dyan ay Wednesday evening. Ayan. So pag-usapan na natin ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. So noong nakaraang araw sa Martes, February 4, tayo ay pinaalalahanan tayo ng ating Panginoong Jesucristo ng banal na Espiritu na huwag tayong humatol sa ating kapwa kung ano man ang ating mga nakikita sa paligid natin, kung ano man ang mga nakikita natin, no? At ano man yung nababasa natin sa mga social media na papanood natin. So bilang tayo ay mga Kristiyano, dapat ay tayo ang maging intercessor. Dahil ang tawag sa atin mga ka-Team Jesus ay saints. Tayo ang mga saints. No? Meron tayong mga saints na patay na. Sabi nung isa kong kaibigan, sabi niya, kung tayo daw na mga buhay ay humihingi ng prayer doon sa mga kaibigan natin, please pray for us, include us in your prayers, this one and that, no? Bakit hindi pwedeng mag-pray o humingi tayo ng tulong kay Mama Mary? So ang pinaliwanag ng Holy Spirit diyan, sapagkat si Mary, ay patay na. Tapos na ang kanyang buhay dito sa lupa, no? So tapos na ang buhay niya sa lupa. Done deal na siya. Natupad na niya, nagawa na niya ang kanyang katungkulan. Kaya kinuha na siya ng Diyos, di ba? So, sino ang pwede nating maging intercessor? No? Ang ating maging intercessor ay dapat ito pang mga buhay. Saints, the living saints, which is who are tayo. Tayo ang mga living saints na pwede pa tayong lumuhod at makapagsalita upang ipagdasal itong mga taong ito na nangangailangan ng tulong ng Diyos, nangangailangan ng awa ng Diyos. So, ang ating intercessor na totoo, mga ka-Team Jesus, alam na natin yon, ang Holy Spirit. No? Si Lord Jesus, siya ang ating intercessor to the Father. Ang Holy Spirit, nandun sa heaven si Jesus, siya ang nag-intercede sa atin to the Father. Ang Holy Spirit nandito sa atin, siya ang kasama natin at siya ang nagmumon. Alam na natin yun, no? Siya ang dumadaing sa harap ng Diyos para sa atin. Tayo naman
ay dumadaing, tayo naman ay nag-i-intercede, tayo naman ay nagpipray doon sa mga taong, pag sinasabi ng Holy Spirit, you pray for this person. So ginagamit tayo ng Holy Spirit para ipagdasal itong mga taong ito na nangangailangan ng ating tulong. So you pray for this person. Ayan. No? So, anong sinasabi sa salita ng Diyos? Wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Yan ay nasa 7. Anong sabi dito sa Romans 14:4? At sa Diyos lang din sila mananagot. Kaya sino ka para humato sa utusan ng iba? So pareho lang tayong mga utusan. So walang mataas sa atin, walang mababa sa atin, pareho lang tayong mga utusan. Kaya wala tayong karapatan na hatulan ang ating kapwa dahil pareho din tayong mga suwail. Pareho din tayong mga hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Di ba? Lahat tayo ay mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Nandiyan yan sa Romans 14:12. Subalit kung tayo, mga ka-Team Jesus, ay nasa kay Kristo na at isinuko na natin sa Kanya ang ating mga kasalanan, no? Ay, He blotted out our sins. So kung tayo ay nakay Kristo na, isinuko na natin ang ating mga kasalanan, nagbago na tayo, nagbagong buhay na tayo, tinanggap natin si Kristo, nalinis ng ating mga kaluluwa, ang ating katawan sa pamamagitan ng water baptism, at we are baptized in fire with the Holy Spirit. Kaya on fire talaga tayo niyan sa pagbabahagi sa salita ng Diyos, umaga at gabi. Dahil nga we are baptized by the Holy Spirit, kagaya ng nangyari sa mga disipulo. No? Ang sabi ng Diyos, kung tayo ay bago ng nilikha, nagdahil kay Panginoong Jesucristo, ang ating mga kasalanan dati ay blot out na yun. Tinanggalan ng Diyos, kinalimutan na ng Diyos yun. Kaya ang i-account na lang ng Diyos dito sa atin, no, dahil lahat naman ng ating mga ginagawa ay sisingilin tayo ng Diyos, mananagot tayo sa Diyos. Kung hiningan na natin ng kapatawaran yung mga kasalanan na yon at nagbago na tayo, ang Diyos, ang kanyang kaawaan, ang ating nararanasan, we are clothed by the grace of God and His mercy. So, hindi na makikita yung mga kasalanan na yun, kagaya ng mga halimbawa, yung mga nandun sa priso, at sila yung mga murderers, sila yung mga rapists, at ano pang mga heinous crimes ang kanilang ginawa. Pero pinili sila ng Diyos na baguhin para maipakita ang kanyang kaawaan, no? Yung kanyang kaawaan, ang kanyang kaluwalhatian. So, binago sila ng Diyos, anuman ang kanilang mga nagawang kasalanan, although it was printed, no, kasama na yan sa pagkatao niya, ano ba ang record ng taong ito? Ito pala ay ganito, ito pala ay ganyan, ito pala ay ganyan, no? Ganyan ang record ng tao dito sa mundo. Pero sa harap ng Diyos, kung tayo ay binago na niya at ginamit na niya ang ating mga buhay para sa kanyang kapurihan, He already blotted out our sins. Kinalimutan na ng Diyos yung mga nagawa nating kasalanan. Na ibig sabihin nun, kalimutan na rin natin ang nagawa nating kasalanan at ang ating iisipin ay ang kanyang kabutihan, ang kanyang kaawaan. Lord, grabe na sobra ang aking pagiging makasalanan. Subalit nung mga panahon na yon na ako'y nabulaga, na ako'y hindi kita nakita, hindi kita nararamdaman, hindi kita tinatanggap. Pero napakabuti mo ngayon, bago na ang buhay ko. So yun, yung mga yon ay mga memories na lang yon na ang ating nire-reflect ay ang kanyang kabutihan, ang kabutihan ng Diyos, ang kabutihan ni Panginoong Jesucristo na tayo ay kanyang niligtas upang maging kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos Ama dito sa lupa. So, wag na nating ipaalala sa mga sarili natin yan at wag din tayong mag-entertain sa sinasabi ng demonyo.
Sinasabi ng demonyo, hindi, di ba dati ikaw ay ganyan, dati ikaw ay ganito, dati ay ganyan. Kasi ang demonyo, ipapaalala niya sa atin yung mga nagawa nating kasalanan para sa ganoon, mangyayari niyan, mawawalan tayo ng gana, madidepress tayo, mawawalan tayo ng fruit of the spirit, yung galak sa puso. Yan ang gusto ng demonyo eh. He came to kill and destroy. But Jesus came to give life. Life which is abundant. Oh. So, i-reject natin yung demonyo na yan. In the name of Jesus, I rebuke you, demon. Go out. Go away. I am redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. I am a new creation. I am now a born-again Christian, saved by the grace of God. My sins were already been forgiven. Ganyan dapat ang ating gagawin. Dapat ay panindigan natin ang ating pananampalataya. Kaya kailangan talaga na magpabaptismo kayo sa tubig. Huwag ninyong. Ngayon, pinaalalahan kayo ng Holy Spirit. Tapos, pagkatapos yun, nawawala na naman. O tuwang-tuwa ang demonyo sa inyo dahil gusto niyang i-prolong ang paghawak niya sa inyo. Sapagkat hanggat hindi tayo mabaptize in water, we are still in the world. Hindi pa tayo nasilyuhan. Hindi pa tayo nasilyuhan. So we have to be sealed with the water baptism. That is our public declaration na tayo ay mananampalataya ni Kristo. Okay, dito tayo. Ituloy natin ito. Dito tayo sa Romans 14 verses 13 to 23. Okay. So, dito tayo. 2, 5, 25. So, pag-usapan natin, nasaan ang inyong mga Biblia? Yan. Pag-usapan natin ito. Kaya nga, huwag na tayong maghatulan. Huwag na daw tayong maghatulan. Ang aking volume, let's see kung ang aking volume ay mahina pa ang aking volume. Okay. Huwag na tayong maghatulan. Sa halip, iwasan na nating gumawa ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Hala tayo ang dapat na umiwas nang sa ganoon ay hindi magkakasala ang ating mga kapatid, hindi matison yung mga kapatid natin nang dahil sa atin, mga katim Jesus. 14. Dahil nakipag-isa na ako sa Panginoong Hesus, alam ko na wala talagang bawal na pagkain. No? Pero kung inaakala ng isang tao na bawal ang isang pagkain, dapat huwag niyang kainin. Kung nasasaktan ang iyong kapatid dahil sa kinakain mo, hindi na naaayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipahamak ang kapatid mo kay Kristo dahil lang sa pagkain, dahil namatay din si Kristo para sa kanya. Dahil yung iba, di ba, yung iba ay alam na natin, mayroon silang mga ayaw kainin dahil sa kanilang mga pinaniniwalaan, mga ganyan. Pero sila pa rin ay mga anak ni Kristo. Kasi hindi naman sinabi doon sa salita ng Diyos kung anong relihiyon ang pwede lang maligtas. Halimbawa, yung ating mga kapatid sa mga Sabadista, sa mga Iglesia ni Cristo, sino pa, yung mga mga ori ng mga congregations, Katoliko, mga born-again Christian ministries, Pentecostal, ano-anong klaseng sektor. Hindi man yun ang magiging batayan upang tayo ay mailigtas. Ang batayan natin, John 3:16 man ang batayan ng kaligtasan. Anong sabi dito? Dahil namatay din si Kristo para sa kanya. Namatay din si Jesus para sa kanya. Kaya, pag-usapan natin yan. Dito tayo sa 16. Huwag mong gawin ang anumang bagay na itinuturing ng iba na masama
kahit na para sa iyo ito ay mabuti. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa't isa, at kagalakan na mula sa banal na espiritu. O hallelujah. So tandaan natin yung nasa 17 ha, 17. Okay? Hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay, righteous living, magandang relasyon sa isa't isa, good relationship with each other, kagalakan na mula sa banal na espiritu o yung joy, which is the fruit of the Spirit. 18. Ang naglilingkod kay Kristo sa ganitong paraan ay kalugod-lugod sa Diyos at iginagalang ng kapwa. O see? Magiging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoong Hesukristo at iginagalang tayo ng ating kapwa kung ang ating paglilingkod sa Kanya ay naaayon dito sa matuwid na pamumuhay, naaayon dito sa magandang relasyon sa isa't isa at kagalakan na mula sa banal na espiritu. So kahit tayo ay nakakaranas ng maraming mga pagsubok sa buhay, ay patuloy pa rin tayong nagiging matuwid sa harap ng Diyos, patuloy pa rin tayong nagkakaroon ng mabuting relasyon sa ating kapwa. As much as possible, be good to others. No? Huwag tayong magtanim ng grudge sa ating kapwa. Okay. Dito tayo sa 19. Ang paglilingkod, magiging pleasing yan sa harap ng Diyos. 19. Kaya pagsikapan nating gawin lagi ang mga bagay na nagbibigay ng kapayapaan at makakapagpatibay sa isa't isa. 20. Huwag mong sirain ang pananampalataya ng isang iniligtas ng Diyos ng dahil lang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Pero ang pagkain nito ay masama kapag naging dahilan ito ng pagkakasala ng iba. Mas mabuti pang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gawin ng isang bagay kung iyon ang magiging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid. Kaya anuman ang iyong paniniwala sa mga bagay na ito, ikaw na lang at ang Diyos ang dapat makaalam. Mapalad ang taong hindi inuusig ng kanyang konsensya dahil sa paggawa ng mga bagay na alam niyang tama. Pero, dito tayo sa 23, pero ang sinumang kumakain ng may pag-alinlangan ay nagkakasala dahil hindi na ito ayon sa kanyang paniniwala, sapagkat kasalanan ang anumang bagay na ginagawa natin na hindi ayon sa ating paniniwala. Kasalanan ang mga bagay na ginagawa natin na hindi ayon sa ating paniniwala. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Turuan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa Romans 14 verses 13 to 23. In Jesus' name, Amen. Okay, so balik tayo dito. Ang binibigyang pansin na naman dito, mga ka-Team Jesus, ay ang mga iniinom at ang mga kinakain ng ating mga kapatiran. No? So, huwag daw tayong maging dahilan upang itong ating mga kapatid ay magkasala sa Diyos. So, ano ba yung mga pagkakataon na gusto natin, subalit, mayroon tayong kapatid na naniniwala sila na hindi yun pwede. Halimbawa, mayroon kang kapatid, mayroon kang kaibigan o isang Christian din na kagaya mo. Tapos, hindi siya kumakain ng karning ganito.
Hindi siya kumakain ng ganyan. Sasabihin mo ba, mali ang inyong doktrina? Halimbawa, mga Sabadista, no? Sabadista, hindi sila kumakain ng dugo ba yun? O ang iglesia? O merong mga restrictions na mga pagkain. Ay, hindi sila kumakain ng ganito. Ay, hindi sila kumakain ng ganyan. Sasabihin ba natin na mali ang inyong doktrina? Mali sapagkat lahat ng pagkain ay pwedeng kainin dahil ang sabi ni Panginoong Jesucristo sa kanyang salita, no? Hindi nakakarumi ang mga pagkain pumapasok sa katawan ng tao, kundi ang nakakarumi sa kanya ay ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Yun ang nagpaparumi sa katawan ng tao. So, halimbawa, mayroong kang kaibigan na gano'n ang kanyang pananampalataya. Sabihin mo, mali man yung inyong doktrina sapagkat lahat ng pagkain ay pagpapala yan ng Diyos. Ano sabi? We have to respect each other. Although pwede nating sabihin sa kanila ang salita ng Diyos. Subalit kahit sabihin pa natin sa kanila ang sinabi ng salita ng Diyos at yun ang ating pinaniniwalaan, hindi natin sila pwedeng pilitin sa paniniwalang hindi nila pinaniniwalaan. So kung halimbawa ang kaibigan mo yan ay hindi kumakain ng ganyan, sa harap ba niya mismo ay kakainin mo yung pagkain na yun na ayaw nga niyang kainin dahil sa kanyang paniniwala at ikaw naman wala ka namang pakialam kung ano ang kanyang nararamdaman, kung anong paniniwala niya. Ako na, ang aking paniniwala ay kainin ko lahat ng pagkain anong mayroon sa hapag ko. It's God's blessing. So, thank you Lord. Oh. Ha? No. Irespeto natin ang pananampalataya ng isang taong ito sapagkat siya rin ay nagpakamatay din si Panginoong Jesucristo sa kanya. Kung sabi dito, di ba? Huwag mong ipahamak ang kapatid mo kay Kristo dahil lang sa pagkain. Dahil namatay din si Kristo para sa kanya. So huwag mo siya ipahamak. Pilitin mo talaga siya, kumain ka nito kasi hindi na yan. Halimbawa, yung may mga pista-pista sa mga Katoliko. Oh. Ako, halimbawa, ang pananampalataya ko, hindi ako kumakain ng mga pagkain na ino-offer sa idol. Hindi ako kumakain. Dahil yan ay offered sa idol. O, pista to ni ganyan. Sila para ito kay patron ganito, para ito kay patron ganyan. So, hindi ako kumakain yan. Sinasabi ko, I'm sorry, I don't eat food that are offered sa mga idolo, sa mga idols. Yan ang aking pananampalataya. Pero kung halimbawang nandiyan na yung pagkain mo, hindi mo sila kailangang pagsabihan ng ganyan. Respect them. O salamat sa pagkain, pero mamaya na ako kakain, busog pa ako. At ipagdasal mo ang mga taong ito. Kung kumakain ka man ng mga pagkain na sa akala mo, hindi naman to nakakasira. Maaaring may mga kaibigan ka, hindi kumakain ng pabo, hindi kumakain ng may mga balahibo, dahil ayon sa lumang tipan, ito ay mga marurumi. Oh. Kakainin mo ba talaga sa harap niya na matitisod siya sa'yo? No. Pwede mong kainin ang mga pagkain na yan, pwede mong inumin ang mga inumin na yan na mag-isa ka. Na wala yung taong yun na alam mong bawal sa kanya, na alam mong ayaw niya, na alam mong hindi yun ang kanyang pinaniniwalaan.
Sapagkat, hindi nga tayo pwedeng humusga sa ating kapwa. Lahat tayo ay pari-pariho. Lahat tayo ay mga alipin. Ang gawin natin, Holy Spirit, gabayan mo ako. Anong dapat kong gawin? Anong gagawin ko para sa Ganoon ay hindi matisod itong kapatid na ito, para sa Ganoon ay hindi matisod itong ganyan. Hindi natin pwedeng ipagyamayabang ang ating pagiging Kristiyano. Mali yung iyong paniniwala. Sapagkat sabi sa salita ng Diyos, ganito, ganyan, lahat ng pagkain ay ganito. O, hindi na kayo nagkasundo, nagkaroon na tuloy kayo ng argument, nagkaroon na tuloy kayo ng pag-aaway ng dahil lang sa hindi niyong pagkakasundo sa pagkain at sa inumin. No? Anong sabi dito sa salita ng Diyos? Huwag mong gawin ang anumang bagay na itinuturing ng iba na masama kahit na para sa iyo ito ay mabuti. Huwag, kung para sa taong yan, masama yung ginagawa mo, pero para sa iyo, hindi. Huwag mong gawin na nandoon sila. Dahil sa kanilang pananampalataya, mali yun. Pero sa iyo, dahil naniniwala ka ayon sa salita ng Diyos, ito naman ang salita ng Diyos, I ask the Holy Spirit, tama ba itong ginagawa ko? Sabi naman ng Holy Spirit, tama yung ginagawa mo. Kaya din lang ginagawa mo, pero hindi mo kailangang ipakita o kaya talagang blatantly, dyan mismo sa harap ng taong iyan na umaayaw sa mga ganyang, doon ka talaga gagawa ng ganyan. No? At ito yung nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan, ito yung nagdudulot ng pag-aaway, dahil nag-aaway kayo kasi sabi niya, hindi nga ako naniniwala dyan sa mga ganyan. Sabi, bakit hindi ka maniniwala? O nagkakaroon na kayo ng argument, nag-aaway na kayo. Anong sabi sa salita ng Diyos, Huwag mong gawin. Ang sabi dito sa Romans 14 verses 16, huwag mong gawin ang anumang bagay na itinuring ng iba na masama kahit na para sa iyo ito ay mabuti. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay. So, hindi yun tungkol sa kinakain nyo o tungkol sa iniinom nyo, kundi ang kaharian ng Diyos ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, righteous living, no? Magandang relasyon sa isa't isa. Kaya nga, huwag nating hatulan ang ating kapwa. Kaya nga, ipagdasal sila ng tahimik, hingin sa Holy Spirit, ano ba ang dapat kong gawin? Ito ang sinasabi mo sa salita mo dito sa Biblia. Paano ko sila maibahagi sa kanila ang katotohanan? So, pwede tayong magbahagi sa salita ng Diyos. Pwede tayong magsabi sa kanila Brad, sis, nabasa ko sa salita ng Diyos. Ayon sa Romans, ganito, ganyan. Sinasabi niya na ganito, ganyan. Kaya yun ang aking pinaniniwalaan. Kung okay lang sa'yo, ang iyong bang pinaniniwalaan ay nandito rin sa salita ng Diyos? Pwede ko bang alamin kung ano ang basihan ng iyong paniniwalang yan? Yun lang, ganun na ang pag-uusap natin. Hindi natin kailangan sabihin na dahil tayo mga Kristiyano, dahil tayo alam natin ang salita ng Diyos, sinasabi sa salita ng Diyos na ganito, na ganyan, kaya mali yung ginagawa mo. No? Hindi dapat ganun ang ating approach. Sa pagkakaiba-iba ng paniniwala ng bawat isa. I-present mo lang ang salita ng Diyos. Ito ang aking pinaniniwalaan dahil ito'y naaayon sa salita ng Diyos. Nasa sayo yan. Kung yan din ang iyong pinaniniwalaan, nirerespeto ko yan.
para sa ganoon, magkaroon ng, itong sabi dito, oh, magandang relasyon sa isa't isa. So, magandang relasyon sa isa't isa, yan ang pinaniniwalaan mo, kagaya namin ni Tito Brian. So, ang kanyang, mayroon siyang mga pinaniniwalaan dahil siya ay, ano siya, no, yung basic niyang, ano siya, Baptist, traditional. Ako naman ay Pentecostal. So, mayroon siyang, dati ay si Tito Bryant ay hindi yan naniniwala ng speaking of tongue. Kasi ang Baptist dyan sa Pilipinas, hindi sila naniniwala sa speaking of tongue. Huh? Pero hindi ko sinabi sa kanya, mali man yung iyong paniniwala sapagkat ayon sa salita ng Diyos, nandito ngayon sa Acts na ang the tongue of fire ay nang sabi ni Panginoon Jesucristo, hintayin ninyo ang Holy Spirit na darating at iyon ang mag-anoint sa kanila, di ba? So dumating yun, yung tongue of fire, kaya nakapagsalita sila ng iba-ibang mga lingwahe sa buong daigdig. Pero hindi ko sinabi yun. Ang sabi ko, kung yan ang iyong pinaniniwalaan, go ahead for that. Dahil ako, ang pinaniniwalaan ko ay ito. Ang sabi dito sa Acts 1, na yung mga disipulo ay naghintay sila sa pagdating ng banal na Espiritu. At nang dumating nga yung anointing ng Holy Spirit, ayan sila, they were able to speak the languages of the whole world. Sa iba-ibang lingwahe. No, it's because that is your belief. I respect that. So ako, pag doon sa church nila Tito Bryant dati, nung bago ako dating dito, iba sila, ang church nila ay traditional. Hindi sila pumapalakpak, hindi sila sumasayaw, hindi nga nagtataas ng kamay, hindi rin sila nag-speaking in tongue. So sabi ko, Lord, tulungan mo ako, Lord. Nasusurprise yung aking pananampalataya sa iyo. Gusto kong sumigaw, gusto kong sumayaw, gusto kong kumanta, gusto kong pumalakpak, gusto kong mag-speak in tongue habang nag-worship sa iyo. Pero ang sabi ng Panginoon, you respect the congregation, you respect your husband, pray for him. So pinagdasal ko ang congregation, pinagdasal ko si Brian, pinagdasal ko sabi ng Holy Spirit, you fast. So nagpa-fasting ako na hindi alam ni Tito Brian. At nung time na yon hindi pa ako nag-work. So nasa bahay ako doon sa Brindisi, 'di ba? Ang laki ng bahay, no? Ay grabe, ang music ko doon dahil may Bluetooth si Tito Brian, ang music ko doon naglangob-langob sa lakas ng music kung wala na si Tito Brian, at doon ko ibinubuhos ang aking yung nasuppress yung aking pagsigaw, hallelujah, praise the Lord, pagpapalakpak sa Diyos, pagsayaw sa Diyos. Doon ko ginagawa pag wala na si Tito Brian. No? Wala, para akong nagko-concert doon sa bahay. At nang dahil doon, sa halip na magalit ako, mainis ako, mag-away na naman kami. So sabi ng Holy Spirit, you submit to your husband. Join the congregation. Support the congregation. Support your husband. So kahit deep inside of me, ay hindi ko gusto yung mga ginagawa nila, no? Pero pareho kaming mga Kristiyano. Pareho kaming nananampalataya kay Kristo. So, nanahimik ang aking bibig. Ayun, sabi dito, huwag mong gawin ang anumang bagay na itinuturing ng iba na masama kahit na para sa iyo, ito ay mabuti. So, manahimik ka. Alamin mo, tanong mo sa Holy Spirit, anong gagawin ko? Holy Spirit, give me the strength. Kaya pag wala na si Tito Brian, nagtatrabaho na, nagko-concert na ako doon sa Brindisi. buong araw yan, habang ako naglilinis, habang ako nag-gardening, kung ano-ano na lang ginagawa ko, hala. Oh. No, ang lakas ng aking sound, ng papuri sa Diyos. Pagdating naman ni Tito Brian, at tapos buong araw na yan, pag sinasabi ng Holy Spirit, when nagme-meditation ako, sabi ng Holy Spirit, speak in tongue, nag-speak in tongue ako,
Halang, lakas ng aking speak in tongue. O, wala namang nakakarinig dahil ako lang naman mag-isa. Si Tito Brian, tayo naman yung marinig yung speaking in tongue ko at para daw napapasukan ako ng masamang espiritu. Oh. Kahit alam kong tama yun, para sa akin tama yun, sinabi yun sa salita ng Diyos. Subalit, may iba na hindi naniniwala doon. Iba ang kanilang pananampalataya. I-insist mo ba ang iyong pananampalataya dahil sa akala mo ito ang tama at sa akala mo yung sa kanila ay mali? No. Sila din ay ano sabi doon? Dahil namatay din si Kristo para sa kanya, para sa kanila. Hindi lang para sa akin, hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa kanila. So to God be the glory. The Lord is good. Thank you, Lord Jesus. After a year and a half na pagtitiis ko na yung klase ng pagpupuri nila doon na tahimik, na hindi ako makapalakpak, no? Yung aking katawan ay parang nagre-rebuild, di ba? No? God is so good na mismong si Tito Brian na ang kanyang binago ng Diyos si Tito Brian. Nang dahil sa intercession, nang dahil sa yung pagsunod mo ba sa kalooban ng Diyos, to God be the glory. At siya na mismo, kinausap siya ng Diyos, hindi yung dahil ako ang nakikipag-usap sa kanya, kundi ang Holy Spirit. Ang ginagawa ko, ako ang nakikipag-usap sa Holy Spirit. Holy Spirit, baguhin mo si Brian, kausapin mo po siya na ganito, ganyan. Oh. Unti-unting binago ng Diyos si Tito Brian habang ako ay binabago din niya. Unti-unting naintindihan ni Tito Brian kung bakit tayo, ang mga Kristiyano, ay kailangang mabaptized in the Spirit. Kasi yung mga Baptist, they do not believe on that. Na mabaptize siya in the Spirit at kasama sa kanyang baptism ang speaking in tongue, dahil ang speaking in tongue ay nangangahulugang ano yan your communication to the Father na hindi alam ng demonyo. It's between you and the Lord, ang speaking in tongue. To edify yourself. Intimate conversation yan. Ang speaking in tongue between you and the Lord. Intimate yan through the Holy Spirit. So to God be the glory. Magugulat ka na lang talaga pag yung God makes all things beautiful in His time. Dahil magugulat ka kasi siya na mismo ang nagsabing yung love niya sa congregation, yung the way they worship, na hindi na yun nawala na siya ng taste na ganun ang palagi niyang gagawin. Gusto niya ng pumalakpak, gusto niya ng sumayaw, gusto niya ng sumigaw, ng hallelujah, praise the Lord! Gusto na niyang mag-speak in tongue, hallelujah, answered prayer, to God be the glory. Oh. So magugulat ako dahil may mga pagkakataon na nasa taas ako ng Brindisi doon, basta second floor, doon ang opisina ko sa DNG, tapos siya ay nasa kwarto, minsan natutulog siya, gaganyan. Magugulat ako, malakas ang boses na, nag-speak in tongue, tapos nagre-rebuke, out! In the name of Jesus, you go out! Nag-warfare na si Tito Brian. Hallelujah, glory to God. So ganun yun mga ka-Team Jesus. Dahil kung i-insist natin ang gusto natin doon sa iba, hindi yun magdudulot ng kabutihan. Ang sabi dito, tungkol ang kaharian ng Diyos ay tungkol sa pagiging matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa't isa at kagalakan na mula sa banal na espiritu. So, ang naglilingkod kay Kristo sa ganitong paraan ay kalugod-lugod sa Diyos at iginagalang ng kapwa.
So paano tayo magalang ng kapwa? Paano tayo maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos? Huwag nating ipagmayabang ang ating paniniwala, ang ating na ito, hindi, ganito ako. Mayroon akong gifting na speaking in tongue. Kahit saan ka pumupunta, nag-speak in tongue ka. Kahit ganyan. No, hindi natin pwedeng ipagmayabang yan. Kung ang ibang taong ito, ay hindi naniniwala dyan, hindi pa nila alam ang tungkol dyan, hingin natin ang gabay sa banal na Espiritu. Manahimik tayo. Huwag tayo magdaldal, kundi Lord, Holy Spirit, gabayan mo ako. Anong gagawin ko dito? Kaya ang sabi ng Holy Spirit, I will strengthen you. Keep quiet. You submit to your husband. Paglinggo na ng umaga, mahal ko, magsimba na tayo. Manahimik na ako dyan. Bahala ka na dyan, Holy Spirit. Pero pagkatapos alis na si Tito Bryant, Lunes hanggang Biyernes, hallelujah, praise the Lord! Di ba? So, ganun yun. Sa pamamagitan natin at sa pagsunod natin sa kalooban ng banal na Espiritu, ay magkakaroon ng pagkakasundo, pagkakaunawaan, at mananatili yung kagalakan sa ating puso na patuloy tayong magsamba sa Panginoon. Siya ay nagsasamba sa Diyos, ako ay nagsasamba sa Diyos, pareho tayong nagsasamba sa Diyos, subalit may mga bagay na maaring hindi tayo nagkakasundo. Pero pareho tayong sumasamba sa Diyos at hindi yon ang naging batayan ng ating pagiging Kristiyano. So kung may mga ganyan na mga kaibigan mo, sabihin mo lang, sinasabi sa salita, ang aking pinaniniwalaan. Sabi dito sa 23, pero ang sino mang kumakain ng may pag-aalinlangan at ay nagkakasala dahil hindi na ito ayon sa kanyang paniniwala, sapagkat kasalanan ng anumang bagay na ginagawa natin na hindi ayon sa ating paniniwala. Ginagawa mo lang yun to please this person, kasalanan yun. Dahil hindi yun ang pinaniniwalaan mo. Ginagawa mo lang yun dahil ganyan. Pero hindi yun, opposite yun sa pinaniniwalaan mo. You want it because you want to please this person. No. Kung sinabi ng Holy Spirit, magsalita ka, magsabi ka ng totoo, I'm sorry, bawal yan sa aking pananampalataya na maganito, maganyan. So itong mga kasama mo rin, na alam nila kung sino ka at gaano mo sila nirirespeto, irirespeto ka rin nila sa anumang ding ayaw mo. Dahil nakikita naman nila na ikaw rin bilang Kristiyano at yun ang kanilang pinaniniwalaan, nirirespeto mo rin ang kanilang pagiging ganun. So mayroong pagrirespeto sa isa't isa, halimbawa sa aming opisina. Yung pinaniwala nila, ganito, ganyan. Nirirespeto ko yung kanilang paniniwala. Ang akin din namang paniniwala ay sinasabi kong, ito po ang aking pinaniniwalaan. Ito po ang aking pinaniniwalaan. You see? Nang sa ganoon, magkaroon tayo ng peace. Magkaroon tayo ng paano tayo maging instrumento at maging kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos. Kung hindi natin unawain, respeto yung limitasyon ng iba. Kung halimbawa ayaw niya niyan, ganun talaga, sa harap niya talaga, gagawin mo yan dahil tinutudyo mo siya na no, hindi yun yung pagrespeto sa kapwa. Tandaan natin, anuman ang klase ng pagkatao meron ang taong yan, isa rin siya ng dahilan kung bakit namatay si Panginoong Jesucristo. Na? Sa Bisaya pa na, gikamatian ni Jesucristo ang taong ito. Sa makatuwid, magiging iba ang pananaw natin sa ating kapwa dahil sa salita ng Diyos.
Dahil sabi niya, huwag tayong humusga sa ating kapwa. Ang sabi niya, irespeto. Huwag mong hayaan na ikaw ang magiging yung matitisod yung tao, yung mga ito sa iyo dahil sa iyong mga ginagawa. Irespeto, sabihin mo lang ang katotohanan. Pero huwag tayong mag-insist. No, mali yung ginagawa mo. No, ganito, kasi ganito dapat. Oh, ayan, nagkamali. Rebuke is real na naman tayo nito. Rebuke is real. Ibahagi lang ang katotohanan at nasa kanila na. Nasa kanila na kung maniwala sila sa atin o hindi. It is not us who will change them. It is the Holy Spirit sa pamamagitan natin. Sa pamamagitan ng ating pagluhod. Sa pamamagitan ng ating mga pagdasal. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagmamahal sa ating kapwa. Pagrespeto sa ating kapwa. Mababago ang ating ang ibang tao. No? Kagaya ng aming administrator doon sa Joy, dati nung pumasok ako niyan, 2020, naiinis yan siya sa akin, palagi siyang nagagalit, palaging ganyan, hindi, ako na lang gagawa yan, ganyan. Nangyayari sa babaeng ito, wala naman akong ginawang masama. Kasi pala, ang akala niya, dahil ang aking qualifications ay ganito, ganyan, siya daw ay ganyan lang, insecure siya na baka daw ay mapalitan ko siya. Palitan ko siya. No, hindi ako ganun. No. So, nung nakita niya na hindi ganun yung aking ugali, nung nakita niya na hindi ko siya aagawan ng kanyang pwesto, no, pinapakita ko yung presensya ng Holy Spirit. Holy Spirit, anong gagawin? Ma'am, ganito, ganyan, unti-unti ay binago siya ng Diyos. Kasi nga, siya ay nasa 72 na. At dito sa Amerika, mga kapatid, kapag ganyang edad na, wala ka ng trabaho, naghihintay ka lang sa iyong pensyon. Buti kung ang pensyon mo ay malaki, paano kung kaunti ang pensyon mo? So, hindi ka pa nga makabayad sa apartment, hindi ka ang mamahal ng mga apartment dito, tag 1,000, 1,500, 2,000. Ang sahod mo, ang iyong Social Security ay $500 lang, $900. Paano ka? Magiging homeless ka. So, kailangan ka pa rin magtrabaho. No? Yan. So, insecure siya na mawalan siya ng trabaho at baka mapalitan ko siya. Sabi ko, no. Dito ka, sa posisyon mo. Till the end of your breath, kung gusto mo, kung kaya mo pa. So, nagbago ang kanyang pananaw. No, nagbago ang kanyang pananaw dahil nakita niya na hindi ako threat sa kanya. Nakita niya sa araw-araw, thank you Lord, sa kabutihan ng Diyos. Thank you ma'am, ganito, salamat. Kahit ang dami kong trabaho sa opisina, but Lord, give me the strength. Use me for your purpose and your glory. Kasi yung matanda na yung aming administrator, di na niya kaya yung iba pa niya mga gagawin. No? Pero, kaya utos na lang yan ng utos. Abita, kahit hindi ko yung trabaho, Abita, gawin mo nga ito, i-check mo eligibility. Abita, kunin mo yung mga nila, applications. Abita, opo. So, nakita niya ang Kristo nasa puso ko, si Kristo. Dati hindi yan nag-praise the Lord. Dati hindi yan nagta-thank you Lord. But to God be the glory. Ngayon nakikita, sabi niya, ay may celebration ako, yung sa fellowship namin. Bakit po? Kasi nag-check siya ng blood, nag-blood work siya, no? At regular ang kanyang blood work. Sabi niya, praise the Lord. O see? Natuto na siyang magpasalamat sa Diyos, nagkakaroon siya ng galak. Bakit? Nakikita niya, I am not a threat to you.
I am here to help you. See? To God be the glory. So, maaring ganun din ang ating mga sitwasyon sa mga trabaho natin, saan pa man. But dahil hinihingi natin ang gabay ng Holy Spirit lead me, Holy Spirit guide me, anong gagawin ko? So tayo ang nagiging daluyan ng Holy Spirit upang maipakita sa mga taong ito na mahal sila ng Diyos. Mahal sila ng Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. So, tinuruan na naman tayo ng Diyos ngayon. Ang mahalin ang ating kapwa, kagaya ng pagmamahal niya sa atin. Hallelujah. Ang unawain, ang pinaniniwalaan ng iba, kagaya ng expectation natin, na unawain din tayo ng iba. So magkaroon tayo ng matuwid na pamumuhay, magkaroon tayo ng pagkakaunawaan sa isa't isa, at mananatili ang kagalakan sa ating mga puso. Nasundin ang kalooban ng ating Panginoong Hesus. To God be the glory, Lord. Salamat, Lord. Hindi madali. Subalit kung kasama natin si Panginoong Jesucristo, lahat ng bagay ay pwede nating gawin. We can do all things to Christ who strengthens us. Pwede natin gawin ang lahat ng bagay kung kasama natin si Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Woo! Hallelujah! Kayo ba ngayon ay na-rebuke? O kayo ngayon ay na-confirm? Napakabuti ng Diyos. To God be the glory. Salamat, Lord Jesus! Holy Spirit, maraming salamat at ikaw ay nag-usap na naman sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin na unawain, na irespeto ang aming kapwa, ang aming mga kapatid, ang bawat isa, Lord. At hindi kami maging dahilan upang matisod ang isang taong ito sa kanyang pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. Yes, Lord. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu ang aming maging gabay sa bawat desisyon na aming gagawin, sa bawat pagkilos na aming gagawin. Nang makikita ay hindi kami, kundi ikaw. Ang iyong kagalingan, ang iyong pagmamahal. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, we love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Salamat po sa iyong paggabay. Sa araw-araw, kinikilala ka namin. Sa anumang kabigatan, sa anumang mga sitwasyon namin sa buhay, mas pinipili namin na sundin ang kalooban mo, Banal na Espiritu. Sundin ang conviction mo, Banal na Espiritu. Kaysa sundin ang aming mga makamundong nais o hangarin. Hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Glory to God, King of Kings. Hallelujah, Jesus. Lord, dinideklara ko ang mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw na nagagaling sa inyo, Panginoong Jesus, sa mga taong nandito, nagjo-join sa iyong life, sa mga taong nakikinig sa iyong mga kanakan, nakikinig sa iyo, at nagpapakumbaba, Lord. Nakilalanin ka, at sundin ang iyong kalooban, Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Gabayan mo po ang bawat isa, anuman ang kanilang mga kahilingan, mga prayer request, let this prayer request become to pass for your purpose and your glory. In Jesus' name. Amen! Hallelujah! Ayan mga ka-Team Jesus! So tayo, dahil sa salita ng Diyos, ay mas lalo tayong maging isang mabuting tao, dahil alalahanin natin, yan ang sinabi ng Diyos. Kaya sa halip na tayo ay magdakdak ng magdakdak, ganito ka talaga, ganyan-ganyan ka, ngayon-ganyan ka, ganun-ganun ka. Sa halip na tayo magdakdak, tayo ay manahimik, magpuri sa Diyos. Oh, dear Lord, thank you for everything. You are my strength. Yun dapat ang ating gawin.
sa halip na tayo ay palaging galit, inis, no? Dakdak ng dakdak, nalulungkot, nadidepress. Ang sabi doon, panatilihin ang kagalakan sa puso. Ang kagalakan sa puso. So hanggang sa muli, God is good all the time and thank you sa inyong mga greetings and your prayers. Jesus loves us. Okay. Bye-bye. Inintay ko lang si Sharon kung matapos na siya diyan sa kanyang mga ano diyan, sa kanyang mga pagtali-tali diyan sa attendance natin. Alang sa ganoon ay mapadala na kung ano man ang provision ng Panginoon. Okay, Jesus loves us. God bless everyone. Bye-bye.